guys! Welcome back to my channel. Gusto niyo bang maliwanag ang buhay niyo? Ay, maliwanag pala ang daanan niyo? Aba, gawa natin ang paraan yan. Pero bago yan guys, gusto kong ipaalam sa inyo na dito sa mga videos na ini-upload ko, dagdag ka naman na, makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang paggawa sa iba. Dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So ito na nga guys, si Kuya Bit FI, naman problema kasi lagi daw may dilim yung dinadaanan niya pa uwi, lalo na lagi siya nagbabiyahe. Ngayon, naisipan niya magpakabit ng headlight LED. Kasi tingnan nyo naman nga guys, kung gaano kaliwanag yung LED compare sa stock na bumbilya o kaya sa halogen bulb. Yan ang kadalasang problema ng mga medyo mahina na yung paningin, di ba guys? So sa pagkakabit ng headlight, kailangan po muna natin baklasin yung mismong cowling niya. Bakit? Dahil dyan po nakatago yung mga linya niya. So sa ngayon guys, ang napili ni Kuya ay yung headlight na 6 LED. So marami naman klase tayo ng headlight. Mayroon ng plug and play na kung tawagin natin. Yun yung walang fan, may dalawang color. Mayroon tayong 5 LEDs, tri-LED lang. So maraming klase yan. So sa ngayon, ito muna ipapakita natin guys. Saka naman yung iba, okay? Ang headlight na ito guys ay may kasama ng mga bracket. Abang yan para salpak siya, para fit siya sa kahit na anong klase ng motor. Kaya ngayong iba tinatawag nilang universal daw. Kasi kahit anong motor, pwede niyang pagsalpakan. Okay? Sa pagkakabit natin ito guys, kailangan natin ng rocker switch or minsan tinatawag na on-off switch para may sarili siyang switch. Just in case na gusto niyang patayin. Halimbawa, umaga ayaw niya na makabukas ang headlight niya, di papatayin niya sa switch niya. Kung halimbawa gusto niya sa gabi lang siya magbubukas ng ilaw, pwede rin po yun. Tapos gagamit tayo ng isang metrong wire. Kaunti lang naman yun guys. Kung single wire guys ang gagamitin natin, pwede na isang metro. Pero kung halimbawa double, kalahati siguro po pwede naman na eh. Basta guys, siguraduhin yung ang wire na gagamitin natin ay yung mataba yung loob o yung lamang loob niya. Para po sigurado na hindi talaga siya nagpupulbos. Okay guys? Tsaka gagamit din tayo ng electrical tape. Gaya po ng nakikita nyo guys, kinoconnect ng mekaniko yung mga dulo ng wire, kabilaan, doon mismo sa dalawang pinda ng on-off switch. Okay? Tapos sa kanya po ngayon, lalagyan ng electrical tape yung mga pin ng rocker switch para hindi mag-contact yung dalawang linya. Okay guys? Kapag nalagyan niya na po ng electrical tape yan, so pagtatabi niya yung dalawang wire at saka niya pupuluputan ulit ng electrical tape para po hindi magulo tingnan. Okay guys? Kung halimbawa pong double wire naman yung gagamitin mo, sabi ko nga sa inyo, pwede naman po siguro kahit kalahati lang. Ang importante, mapang-abot mo yung sa power supply at saka yung sa high and low switch. So ayan, ganyan lang po guys ha. Guys, lagi lang po nating tatandaan na sa pagkakabit natin ng LED ay dapat battery operator yung motor natin. Ano naman ito? Ito po yung guys, yung ang supply ng ilaw or ang linya ng ilaw ay dapat galing sa battery mismo. Bakit? Dahil kapag ang linya ay galing sa stator, malakas masyado guys ang supply. So, baka mapundi lang po yung ilaw nyo. Sayang naman, di ba? So sa ngayon, ikakabit na po natin yung rocker switch. Kailangan may matibay siyang mapagkakapitan guys. So yan, gumamit na po siya ng cable tie or strap kung tawagin ng iba. Ayan. Para matibay po guys. O, di ba? Okay na. Ganyan lang po. Tapos, sunod ay itatap na po natin yung mga linya ng wire. Yung isang dulo ng wire, ikakabit natin doon mismo sa positive supply na galing sa ignition switch. Tsaka yung isang wire po ay kakabit natin doon sa may high and low switch. Ganun guys. O ayan, tingnan nyo, pinutol niya na, di ba? Kasi yun yung isa, ilalagay niya na doon sa positive supply po ng motor. Ayan. Tapos yung isa naman doon sa high and low switch. Yan, tingnan nyo po guys. Tapos lagi kayong gagamit po ng strap. Yun po yung paraan para hindi masyadong magulo yung mga wires. Kasi mahirap din kapag nagbukas ka ng flarings, makita mo, aba, yung mga wire, ang gulo. Parang nagkabubuhol-buhol na, BOL. Joke lang. Tapos guys, lalagyan natin yan ng electrical tape. Bali, optional naman yan guys. So, ang purpose lang naman po kasi niyan is protektahan yung linya kung sakali man na may tubig or para hindi siya mabasa yung linya mismo ng wire. Okay guys? Ayan. Tapos yung isang wire na papunta doon sa may high and low switch, ilalagay po niya doon sa may mga gilid na hindi siya maging makalat. So, ayan, para maging maayos pa rin naman. Ayan guys. O, nakikita niyo po ba? Maliwanag po ba? Na nakikita niyo yung mga pinagsasabi ko dito? Ayan. So, ayan na. Yan na po yung sa may high and low switch. Ayan. Itinap niya lang din po yan. Diba? Ang bilis lang naman guys. Kayang-kaya nyo na yan. Diyos ko. Huwag nyo nang ipagawa. Kayo na mismo. Diba? Ayan. O tapos,
lalagyan pa rin ng electrical tape para yung mga wire ay maging okay. Ayan. Tapos lalagyan niya ulit ng electrical tape po yan, guys. Ayan. So, ayan. Ganyan lang naman kabilis, guys. Huwag kayong kakabahan sa paggawa niyan. Kayang-kaya nyo na yan. Lakasan lang ng loob. Ayan. Kasi pag once na na-testing nyo na yan, isang beses, dalawang beses, ay nako. Sasabihin nyo, ako na mag-aalaga, ako na magagawa ng mga bagay-bagay dito sa motor ko. Sa umpisa, medyo kabado ka, pero pag na-testing mo, guys, hindi naman magiging mabilis na lang yan para sa inyo. Ano? Ayan. Ayan na po. Ayan. Tingnan nyo na lang pong mabuti, guys. Sa may, ibinabalik niya na yung sa may socket ng high and low switch po. Ayan na siya. Ayan. Ayan yung high and low switch natin, guys. Ayan, dyan nakakonektar yung isang ilaw. So, ayan, tinitesting na po ni mekaniko kung gagana yung mga ginagawa niyang, yung mga contact ng pinagdudugtong niyang wire. So, ngayon, pupunta na tayo sa headlight. Ilalagay na natin isasalpak na natin yung headlight LED natin, guys. So, kaya nakikitain nyo po, yung dating headlight niya, yung sa stock po, kukuha lang or magtatap lang doon si mekaniko ng para doon sa LED. Guys, hindi niya yan tinatanggal. Bakit? Hindi nila yan pinuputol. Magtatap lang po magtatap lang. Kasi po, kung pag halimbawa, nagparehistro yung may-ari, pwede niya pong ibalik ulit kasi di ba? Sa LTO yata bawal yung LED para sigurado lang. Pagka magpaparehistro, pasensya na ha. Pag magpaparehistro, hindi babalik natin yung dating yung stock na headlight para walang sabit, di ba? Ayan. Kaya yung socket niya, andyan pa rin. Itatap lang natin yung LED. Kumbaga, ibababa lang yan yung mamaya, no? Ayusin lang para hindi siya maka-abala. Ayan. So, bali guys, tatandaan ho ninyo na yung green ay sa ground, yung white ay magiging low, at saka yung blue line o blue wire ay magiging high and low natin. So, ayan po yan. Tapos, electrical tape pan lang natin para hindi sila magko-contact na sa isa't isa. Okay, guys? Ayan. Malinaw po, di ba? Humiwa lang si mekaniko doon sa dati niyang socket, sa wire. Tapos, ayan na, itinap niya na yung bagong linya ng LED. Ayan. So, titingnan niyo pong mabuti. Madali lang, oh. Ganyan lang yun, guys. Ayan. O, diba? Kaunting hiwa. Salpak ng bagong wire. O, okay na. Electrical tape. Ayan. Tapos, electrical tape. Ayan na, o. Ayos ba, guys? Palinaw? Palinaw ba? Ayan. O, tapos, ayan guys, ang ginagawa nila mekaniko, tinatanggal po nila yung parang makintab niya. Para po, unang-una, may mga headlight po kasi na hindi pasok pagka nakasalpak po yung, yung makintab na yun. Pangalawa, hindi po kasi maganda masyado pag sa mga reflector. Hindi maganda. So, mas maigi nang tanggalin po yun para mas maganda. Ayan na po. Tapos, ayan, tinetesting lang yan kung obra yung mga linya. Ayan guys, gumana nga naman. O, di ba? Ayos. O. Ayan siya. Tinesting niya yung linya. O, so, ngayon, dahil okay na yung linya, aayusin na niya yung mga wire. So, ayan, gaya na nakita nyo guys, yan yung pinagtapan niya ng mga bagong wire. Tapos, ayan na stock, hindi niya yan puputulin, hindi tatanggalin. I-electrical tape pan niya lang po. Ayan. Para kung halimbawa, gusto ni may-ari na ilagay mo na ulit sa stock. Kasi kung ngayon nga, sabi ko magpaparehistro, edi andyan lang siya. O, diba? Tapos, gagawa ng paraan. Siyempre, yung strap natin, gagamitin yan para hindi makalat, gaya ng sabi ko kanina. Kailangan talaga natin yan. O diba? Ganyan lang yan guys. O
Okay, maayos na. Sa puntong yan guys, tapos na, di ba? So, ibabalik na lang po natin yung headlight at saka yung mga cowling na kinalas natin kanina. So, napakabilis lang, no? So, ayan, malamang kaya niya nang gawin yan. Di ba? Ganyan lang yun guys. Patibayan lang ng loob at palakasan ng loob, ganon. Sa umpisa lang naman yung mga kaba-kaba na yan, di ba guys? So, ito na nga guys yung video natin sa ngayon. Sana ay nagustuhan at sana ay nakatulong sa inyo. Paki-like naman po at paki-comment na rin sa baba. At nang malaman ko kung anong masasabi nyo tungkol sa video kong ito at kung ano yung mga nasa sa loob ninyo. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. Kung gusto nyong matuto kung paano maglinis ng karburador at kung ano mga dapat gawin kung sakali mag-overflow ang carb, pakiclick naman po na sa sunod nating video. Laging tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan ay may pamilya tayong nagmamahal sa atin, naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya ingat! Maraming salamat! God bless!